Okay class, welcome again sa aking lecture. Yan, so ito na yung huli nating manipulator, articulated manipulator para makapag-obtain ng inverse kinematics solution. So ito na yung position vector na na-obtain mula sa DH notation formula, so using MATLAB. So base dito sa ating position vector, yan, wala tayong wave para makuha yung solution ng theta 1, theta 2, theta 3 kahit dun sa Z03 natin. So wala tayong ibang way kundi gumamit ng ibang method. So isa na method doon ay itong graphical method. Yan. So ito yung ating articulated manipulator. So i-drawing natin siya sa top view at saka sa front view. So unahin natin na kunin ang kanyang inverse kinematic solution sa top view. Yan, kasi itong sa articulated manipulator ay kamukha nung inverse kinematic solution ni spherical manipulator. So parehas sila ng top view. So pinagkaiba lang itong square na to, rectangle na to ay revolute joint. So kagaya nung sa spherical manipulator, yan, itong given sa top view ay yung theta 1, okay, yung A2, yung A3, hindi given yung theta 1, kita lang natin yung theta 1 sa top view, ang given dyan yung A2, yung A3, yung X03 at saka Y03. Tapos, so makakabuo ng triangle tong dalawang side ng Y03 at saka X03. Yan, yung kanilang hypotenuse, kagaya nung sa spherical, ay hindi yung pinagsamang link ng A2 at saka A3. Kasi kapag nagbago nagbago yung joint variable ng theta 2, so kunyari ay 45 degrees. Yan, ganito itsura niya pag 45 degrees. Kapag nag-change naman ng negative 45, sa top view, ganito pa rin ang itsura ng negative 45 degrees. So, hindi accurate na hypotenuse itong A2 plus A3. So, imbis na A2 plus A3, papalitan natin ng ibang side. Yan, gagawa tayo ng bagong side, yung R sub 1 as the hypotenuse ng ating Y03 at saka X03. So, meron tayong right triangle sa top view. Yan. So, kapag may right triangle tayo, yan, given yung given yung dalawang sides natin, so pwede natin gamitan ng formula ng tangent. Yan, kasi si theta 1 ay katapat ni Y03. So, theta 1 is equals to arctangent inverse tangent Y03. Yan. So, opposite over adjacent and X03. Okay. Yan. So, ito ang ating unang equation. So, nakuha na agad natin si theta 1. Ngayon, si R sub 1 ay gagamitin natin dito sa front view. So, kunin na rin natin si R sub 1. Si R sub 1 ay makukuha naman natin gamit ang Pythagorean theorem. Okay. So, si R1 ang hypotenuse. Si Y03 ang opposite. Si X03 ang adjacent. Okay. So, Y03 squared plus X03 squared. Yan. So, ito yung ating pangalawang equation. Yan. Kompleto na dito sa top view. Ano tayong kukunin dyan? Ngayon, sa front view, dito naman natin kukunin ang theta 2 at saka ang theta 3. So, yun ay drawing ko na. So, dito class, ang gagamitin nating method
or gagamitin nating orientation ng ating elbow joint. Itong joint 3 ay elbow up. Yan, elbow up. So, hindi kagaya nung sa SCARA na elbow down. So, elbow up. Bakit elbow up ang aking napili? Yan. Okay, so madalas kasi yung mga articulated manipulator, yan. Sige, yung common na articulated manipulator na madali nating makita sa araw-araw. Excavator truck. Yan. So, siguro naman nakita na kayo ng excavator truck. So, isa itong example ng articulated manipulator. Yan. So, base dito sa itsura ng truck, ng excavator truck, yung manipulator niya, naka-elbow up. Yan. So, ganun din naman sa mga common articulated manipulator na nakikita sa industry. Articulated robot. Yan. Naka-elbow up yung mga articulated manipulator. So kaya madalas yan ay naka-elbow up para hindi ma-consume yung space sa baba. Yan, kapag kasi nag-elbow down yan, kapag yan ay nagwe-welding, okay, nagpe-paint, so ma-consume yung yung space sa baba nung articulated manipulator. Yan. So, madalas natin makikita na naka-elbow up yung articulated manipulator sa industry at saka dun sa mga excavator truck. Yan. So, imbis na elbow down, yan, elbow up. Okay, so, elbow up. Yan. So, ito yung front view. Ang kita natin sa front view ay ang Z0 axis. So, hindi na natin gagamitin yung axis ng X0 kasi nagamit na natin siya sa top view. Tapos, yung link A1, yung link A2, link A3, yung theta 2, tapos yun nga, dahil elbow up ang gagawin natin, yung theta 3 ay negative. Okay, negative. Bakit negative? Kasi yung last link na A3 ay nag-rotate pa clockwise. Kaya yung theta 3 ay negative. Yan. So, ito yon yung kulay itim. Tapos, dinagdag ko lang itong mga linyang ito. Yan. So, si R sub 1, ito yung kanina. Yung hypotenuse ng Y03 at saka X03. Tapos, si Z03, yung given natin na coordinate. Tapos, itong si R sub 2. So, nakuha natin siya kay Z03. Yung part ni Z03 para dito sa magiging right triangle. Nakasama si R sub 1. Tapos, yan, itong guhit sa gitna, yan, may pangalan niya na R sub 3 para makabuo tayo ng right triangle. Yan. Tapos kapag naglagay ako ng guhit dito sa gitna, so nahati itong theta 2. Kaya meron tayong dalawang angle na phi 1 at saka phi 2. Where theta 2 is equals to phi 1 plus phi 2. So, kailangan natin mahanap ang equation solution ni phi 1 at saka ni phi 2 para magkaroon tayo ng theta 2. So, hindi ko muna na-numberan ito. So, yung pag na-number nito ay depende sa sunod-sunod yung makukuha. Yan. So, dito nauna natin kinuha theta 1. Sunod ay yung R sub 1. Okay. So, mayroon tayo ditong madaling makuha. Yun ay si R sub 2. Tsaka kailangan kasi natin si R sub 2 kasi ang given lang natin dito sa right triangle na to ay si R sub 1. Wala pang solution si R sub 3 at saka si R sub 2. So, si R sub 2 ay kukunin natin kay Z03 kasi given naman si Z03. So, si Z03 ay equals sa Z0, hindi pala Z0, sa A sub 1, yan. Tapos,
dito yan, mula dito. Si Z0 tayo mula dito sa, sa end effector. Mula dito sa base hanggang sa end effector. Yan. Tapos, Z03 ay katapat ni A sub 1. Tapos, ang bumubuo kay Z03 ay kasama doon si R sub 2. So, si R sub 2, gagamitin natin mamaya, equals sa Z03 minus A sub 1. Okay. So, ito ang ating sunod na kukunin. Pangatlo. Yan. Third. Okay. So, dahil given na si R sub 2 at saka si R sub 1, pwede na natin makuha si phi 1. Okay. Kasi right triangle ito. Given na ang opposite side at saka ang adjacent side. So, phi 1 ay ka-opposite ni R sub 2. So, ito yung phi 1. Inverse tangent R sub 2 over R sub 1. Yan. Meron na tayong phi 1. So, ito yung pang-apat na solution natin. Pang-apat na equation. Next. Si phi 2 naman ang kailangan natin. So, yung triangle na kinabibilangan ni phi 2 ay hindi right triangle. So, gagamit tayo ng law of cosines. Yan. So, doon sa triangle na paggagamitan natin ng law of cosines, ang given lamang ay si A2 at saka si A3. So, wala pa si R3. So, si R3 ay ang hypotenuse ng R2 at saka R sub 1. So, para makuha si R3, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. Kunin ko na to. Control C, Control V. Yan. So, ito ay R2 squared plus R1 squared. Unahin ko na yung Unahin ko na yung opposite bago yung adjacent. R2 squared R1 squared So, ito yung panlimang yung sosolven. Gusto natin ng sulat. Okay. Yan. Sunod na rito ay yung cosine law para makuha si phi 2. So, si phi 2 ay equal sa inverse cosine Okay, so si phi 2 ang ka-opposite niya ay si A sub 3. So si A sub 3 ilalagay natin dito. A sub 3 squared minus A sub 2 squared minus R3 squared. So over negative 2 A2 R3. Yan. A sub 2 R3. So tama. Sunod natin ito. Ito. So, ito yung pang-6. Bilangin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, so, meron na tayong phi 1 at saka phi 2. So, si theta 2 ay yung pang-7. Next. Meron pa. So, ang kulang na lang ay si theta 3. Yan. So, yung theta 3 natin ay negative. Okay. So, i-analyze natin si theta 3. Yun nga, si theta 3 dito ay negative. Kasi yung kanyang, yung link A3 ay nag-rotate pa clockwise. So, siya ay negative. Ngayon, itong katabi ni negative theta 3 ay yung angle
nung triangle na kinabibilangan nila R3, A2 at saka ni A3 at saka ni phi 2. Yan. So kapag naglagay tayo ng angle dito, yan nakasulat naman, papangalanan natin phi 3. Itong phi 3 na to ay positive. So bakit siya positive? Kasi ito ay angle ng triangle, si theta 3, kaya siya negative, siya ay angle of rotation nung link natin na A3, kaya siya pwede siya maging negative. Kaya si phi 3 ay positive kasi yun nga, siya ay nasa loob ng triangle. Yan, angle siya ng triangle, so hindi siya magiging negative. So dahil ang phi 3 na to ay positive, dito tayo mag-uumpisa ng ikot. Yan, dito tayo mag-uumpisa ng ikot para makabuo ng 180 degrees hanggang dun sa reference ni negative theta 3. Yan. Okay? So, para magkaroon tayo ng relationship nitong phi 3 at saka ni negative theta 3. So, yan ay 180 degrees is equals to phi 3, positive si phi 3, plus, close open parenthesis, negative theta 3. Kasi yung sum ng phi 3 at saka nung negative theta 3 ay 180 degrees. So, naka-open, close open parenthesis pa si theta 3 kasi siya ay negative. Yan. So, ang kailangan natin gawin ay ilipat si theta 3 sa kabila. Yan. So, pag nasa kabila na siya, pwede natin siyang gawin negative. Kaya, magiging positive din siya. So, iwan ko, hindi pala si theta 3 ang ililipat ko sa kabila. Ang ililipat ko sa kabila ay si phi 3. Yan. Kasi, naka-close open parenthesis naman si theta 3. So, siya ay, sa labas niyan ay siya ay positive pa. So, minus phi 3. Yan. Okay. Then, i-distribute natin yung negative ni phi 3 dito sa dalawang ito. So, theta 3 is equals to, magiging positive na si phi 3, kasi positive naman tigal si phi 3, minus 180 degrees. So, yan ang magiging forma natin. Yan. So, dito, hanggat mababa si phi 3 kay 180 degrees, lalabas na negative palagi si theta 3. Yan. So, kapag si phi 3 naman ay mas mataas kaysa kay 180 degrees, tsaka lamang magiging positive si theta 3. So, ulitin ko, kaya negative si theta 3 dito. Nag-rotate tayo ng clockwise sa joint niya. Yan, kaya siya negative. So, kailangan maging negative pa rin si theta, yung magiging sagot niya. So, makukuha natin yung sagot niya na negative hanggat mas mababa si phi 3 kesa kay 180 degrees. Yan. Ngayon, si phi 3 naman ang kukunin natin. So, yun nga, siya ay nasa triangle, nakasali sina R3, phi 2, A2, A3. So, hindi yun na right triangle. So, gagamitan natin ang cosine law. So, inverse cosine, ang ka-opposite niya ay si R3. Okay. So, R3 squared, ano ba? Minus A2 squared minus A3 squared over negative 2 A sub 2 A sub 3. Okay. So, parehas lang ba? A2, A3, R3. Yan, baka, ano? Summarize natin. So, ito yung ating solution para kay phi 3. So, pang ilan to? Pang 7? Hindi. Pang 8 pala. Sorry. Then, itong theta 3 is equals to phi 3 minus 180 degrees. Ito ang pang-siyam na solution. Okay? So, yan. Hanggang siyam na kasi makukuha na natin si
theta 3. Yan. So, summarize natin. So, sa top view, yan, para makuha si theta 1, given si y03 at saka x03. So, nakabuo naman ng right triangle si y03 at saka si x03. So, inverse tangent para makuha si theta 1. Tapos, ang hypotenuse nila ay si r sub 1 kasi hindi natin pwedeng gawing hypotenuse si a2 plus a3 dahil nga ng joint variable theta 2 kapag nagbabago-bago siya. Kapag nagbabago-bago si joint variable theta 2, sa top view ay pare-parehas ang itsura. So, yun. Pythagorean theorem para makuha si r sub 1. Tapos, dito naman, si theta 2, dito naman, nagkaroon tayong dalawang triangle, isang right triangle at saka isang hindi right triangle. Okay? So, para makuha natin si theta 2, yan, nahati siya sa pi 1 at saka sa pi 2. Kailangan muna natin makuha si pi 1 at saka si pi 2. Then, meron tayong madaling makuhang solution dito gamit si Z03 kasi given si Z03. Yan, para makuha natin yung r sub 2, nakasama dun sa right triangle, nakasama si r sub 1. So, r sub 2 is equals to Z03 minus a sub 1. So, yun yung pangatlo. Pang-apat, ay makukuha na natin si phi 1 kasi may opposite at saka adjacent na. Sa inverse tangent ulit. Tapos, para makuha si phi 2, yan, cosine law. Kaya lang kulang pa ng isang side si R3. So, kunin muna si R3. So, dahil siyang hypotenuse ni R1 at saka ni R2. So, Pythagorean theorem. So, pag may R3 na, pwede na kunin si phi 2. So, pag may phi 1, phi 2 na, pwede nyo na makuha si theta 2. Tapos, last ay si negative theta 3. So, negative yan kasi ang ikot ang rotation ng ating link A3 sa joint 2 ay pa-clockwise. So, negative yan. Kaya lang si phi 3, yung angle sa loob ng triangle, nakasama nila phi 2, ay positive kasi nga nasa loob siya ng triangle. Okay, hindi naman nagiging negative ang angle sa loob ng triangle. So, dahil positive si phi 3, dito tayo iikot ng 180 degrees sa reference ni phi 3. Yan. Para makuha natin yung relationship ni theta 3 ni negative theta 3 kay positive phi 3. So, ito yon, theta 3 is equals to phi 3 minus 180 degrees kung saan hanggat mababa si phi 3 kay 180 degrees, magiging negative si theta 3. Okay, so pag naging mas mataas si phi 3 kaysa kay 180 degrees, di magiging positive si theta 3. Then, si phi 3 ay kukunin natin gamit ang cosine law. Yan, so ito yung last. Phi 3. Pag nakuha si phi 3, saka na makukuha si theta 3. Yan, so ito ang solution ng articulated manipulator, yung inverse kinematics of articulated manipulator using graphical method. Yan. Okay. So yan na muna ang last sa ating mga common manipulators. Yan, so pa-comprehend nito kung paano kinuha ang mga solution. So ito ay 1 to 9. Nagsumba na tayo kay Cartesian. Yan. Simula tayo kay Cartesian na tatlong solution. O pwedeng hindi na kayo mag-solution. Gumamit na lang kayo ng forward kinematics. Yan. Tapos kay cylindrical na tatlo din. Tapos kay spherical na ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yan. Tapos si Scara na articulated manipulator ay merong 6 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pala. 7. Then last ay si
articulated manipulator na 9. Okay. Yan. O nga pala class, mayroon na akong correction regarding sa Puma robot. Ang Puma robot class ay kasamahan ng mga Scara. Yan, hindi siya brand. Hindi pala siya brand. Ano pala ito acronym? So, Puma means Programmable Universal Machine for Assembly. So, para din siya SCARA, Selective Compliance Articulated Robot for Assembly. Yan. So, gaya nung 5, common nyo din siyang makikita sa industry. Ito si Puma. Yan. May code class dito kay MATLAB para mapalabas natin si Puma. Yan, hinahanap po lang. Teka, tingnan ko kung na-download ko na yung libro. Downloads. Yan. Hindi ko yata na-download. Downloads. Yan. X. Students. Naka naman. Pumabagal. Robotics 1. Programs. DF. Yan. Natin. Meron kasi ditong code si Puma. Control F. Hindi ako mahahanap ko yung code. Yung pala code. Command pala niya. Okay, command. Kung mapapalabas ko si Puma sa MATLAB, hindi na kailangan siyang hindi na kailangan isulat lahat yung kanyang Denafit Hardenberg notation. Meron yan dito Puma 560. Wala ata. Wala. Puma. Puma. Yun. MDL. Puma 560. So, try natin. Dito na lang sa command window. MDL Puma 560. And walang lumabas. Walang lumabas na Puma. Sige, tignan natin ulit. Which creates serial link object P560. Wala lumabas. Puma. P560. Sige, testing pa. P560. Enter. Yun. Lumabas sa kanyang Denafit Hardenberg notation. So, tayo natin siyang kunin ang kanyang or i-plot natin siya. P560 teach. Yun, lumabas ang Puma. Yan. Okay, so hindi na natin masyado pag-aaralan class ng Puma kasi madali siyang i-access sa MATLAB. So type nyo lang ay MDL_Puma 560. Tapos P560 para lumabas yung kanyang Denafit Hardenberg notation. Yan. So provided na ito ni MATLAB. Ni Robotic Toolbox by Peter Cork. Para in case na may MATLAB pa kayo pagka-graduate nyo. At nakakita kayo ng Puma 560. Yan. So, yan. I-aning nyo lang dito. Ito yung kanyang command. Built-in na siya dito kay MATLAB. So, hindi natin ito pag-aaralan si Puma 560 kasi yun nga. Siya. Bigay na siya ni MATLAB. Yan. Okay. Yan. So, pwedeng yung gamitan yung kung gusto nyo malaman yung kanyang forward kinematics. Tsaka inverse, hindi pa rin nakanan to. So, gamitan nyo lang ng mga Fkin at tsaka Ikin command. Yan. So, ito class ay 6 degrees of freedom, si Puma 560. Yan. So, yung 6 degrees of freedom ay pag-aaralan pa natin next sem sa Robotics 2. Yan. So, kapag nakita kayo nyo to at gusto nyo
pag-aralan yung model na to. Yan, ito lang yung kanyang command sa MATLAB. MDL underscore Puma 560. Yan, P560 para lumabas ang kanyang Dynavid Hardenberg notation. Tapos pwede nga siyang i-dot teach para makita niyo yung yung kanyang plot dito sa MATLAB. Yan. Okay. So, thank you class. So, ang last topic ay paano naman ang DH parametric table sa Python, tsaka yung forward kinematics at tsaka inverse kinematics.